Hi guys, ayun, pupunta tayo ngayon sa sa opisina ng Metrobank kasi kukuha ako ng remittance account dahil kailangan kong kumuha nun para sa Google AdSense natin. So bali, papunta na ako doon ngayon at susubukan ko kung makakakuha ako ngayon. Kasi kailangan ko talagang maglagay ng account sa sa Google AdSense ko dahil hindi ko pa nasisettle yung paglagay ng account sa Google AdSense ko. Hello Bebe Sai. Hello Bebe Love Love. Oh, iwan ka muna ni Mami ha. Alis muna si Mami ha. Busog naman yan eh. Tumiti na. Bye bye. Ayan, ang bipisay-say ko nakataas yung pa. Nakataas yung pa. Hi! Kuya Makjo. Sama ko. Hindi pwede bawal doon ang bata. Kasama daw si Kuya Makjo, bawal ang bata doon. Sige ba guys, babalikan ko kayo mamaya pag nakauwi ako kung anong mangyayari sa lakad ko. Ayan, bali tanghali na, alas 12, mag-alauna na. Sana makakuha ako ngayon. Hi guys, ayan nga, nakauwi na ako. Galing ako sa Metrobank. Ang nangyari guys ang nangyari sa lakad ko, wala akong napala. Kasi may mga requirements pala na dapat isettle, na dapat dalhin or dapat makita nila yung mga requirements na hihingiin nila sa iyo. Bali ito guys yung mga requirements na kanilang hinihingi na hindi ako na-inform. Na wala akong dala ni kahit isa. So, wala talagang nangyari. Wala talagang napala yung pagpunta ko sa Metrobank. So, ngayon, ang mga requirements guys ay ito. Ayan. Bali, babasahin ko sa inyo guys yung mga requirements na galing sa Metrobank. Client Assessment Due Diligence Report for clients whose source of funds is remittance. Name of client, who is the remitter. Number 1, who is the remitter. Number 2, country. Number 3, occupation of the remitter. Number 4, what is the relationship of the remitter of the beneficiary. Number 5, name of employer. Number 6, year in abroad. Number 7, frequency of the remittance. Number 8, purpose of remittance. Number 9, source of fund. Number 10, minimum and maximum. Tapos guys, meron pa silang nilagay dito sa baba. Ayan, ito. Yan, meron pang sinulat diyan yung tailor doon. Ang nakalagay doon ay government issue ID, copy of passport. Ito guys yung requirements na kukunin mo doon sa halimbawa kamag-anak mo. Hingian mo siya ng government ID tsaka yung copy ng passport na tapos copy of company ID. Ayan. Ayun guys, ito yung mga binigay sa akin na kahit isa wala akong kadala-dala. Kaya napaka hassle rin pala yung pagkuha ng remittance account kasi ang dami pang mga chichi-buriche, ang dami pang mga requirements na yung isi-settle para maaprubahan kanila sa pagkuha ng remittance account. Ayan, bali yung aking ipoprovide dito guys, kukuha ako.
Kasi ang sinabi ko doon guys, sinanong ako kung saan ko gagamitin. Ang sabi ko, para sa ano, sa pagpapadala ng pera. Kasi meron akong kapatid na nasa ibang bansa na nagpapadala ng pera through remittance lang sa mga bangko, Palawan, ganyan. Tapos, kaya kukuha ako ng remittance account. Yun ang pagkasabi ko. Tapos, tinanong ng teller kung saan ang bansa yung kapatid ko. Sabi ko sa Taiwan. And then, pero ang totoo nun guys, wala talaga akong kapatid na nasa ibang bansa. Yun yung akin sinabi para mabigyan nila ako. Tapos yung guys, tinanong ako kung ano yung ID ko. Pinakita ko yung TIN number ko at saka PhilHealth ID. Ang sabi for secondary lang daw yung ID na yon, yung TIN number at saka PhilHealth. Bali yung pinaka-valid nila na ID ay postal ID. Ayun, kaya napaka-hassle sa akin gawa ng wala akong postal ID. Kukuha pa ako dahil kaka-expired na ng postal ID ko. And then, yung tapos, kailangan din guys, merong resibo na latest. Halimbawa, nagpadala yung kapatid mo, nagpadala sa iyo, ayun, kailangan yung latest na resibo yung ibibigay mo sa kanila. Kaya sobrang hassle din ito para sa akin guys, kasi nahiya naman ako sa tiyahin ko. Actually guys, tiyahin ko talaga yun nasa ibang bansa, sa Taiwan. Tiyahin ko talaga yun, hindi ko siya kapatid. So bale, siguro itong government issue ID and copy of passport, siguro mahihingi ko to sa kanya. Pero yung latest na resibo na galing sa kanya, syempre, magpapadala siya sa akin ng pera. Nakakahiya naman, sabi ko, padala mo ako ng pera para di ba nakakahiya naman? At ayoko rin kasi guys, hindi kasi ako yung tao guys na mahilig mag-abala ng tao. Di ba? Nakakahiya yung ganun. Kaya naman problema ako guys kung ano yung ilalagay ko doon sa Google AdSense ko, gawa nga ng wala pa akong nailalagay doon guys na payment method. Kasi meron ako ditong Union Bank, close na rin siya. Dahil pagkakuha ko nun guys ng Union Bank ko, hindi ko nalagyan ng pera. Hindi ko nahulugan yung account ko. Kaya syempre magko-close yon. Kaya ako kumuha ng Union Bank dati para doon yun sa maternity benefit ko. Kaya ako nakakuha noon ng Union Bank. So, ang nangyari din guys is nag-close siya, gawa nga ng walang maintenance balance. Hindi ko siya nalagyan. Kaya namang problema ako ngayon kung ano ba yung yung ilalagay kong payment method doon. Ay, nako. Kaya ayun guys, bali, nangyari, wala akong nakuha. Tapos yung guys, yung ATM sa Metrobank para sa remittance account ay 100. Ito guys, oh. Yan. 100 guys. Kaya napaka-hassle nito kasi kung halimbawa ito yung susundin ko, magpro-provide ako guys ng postal ID. Kaya nag-iisip ako kung ito ba yung susundin ko. Sobrang dami rin pala yung yung kanyang requirements. So ayun lang guys yung vlog ko ngayon. Sana nakatulong to sa inyo. Charot. Ay, nako. Thank you guys for watching. Bye!